for today's video is update ulit tayo dito sa Davao City. Isa sa pinakasikat no na mixed use development dito sa Davao City na kung saan tinawag ito or pinangalan ng Ashuela Cove. Alright, since tapos na tayong kahapon doon tayo sa Davao Global Township, mixed use development din yon. So yun kasi ang parang naiisip natin na parang pang counterpart nila sa hindi ba pang counterpart na wala namang competition, pero kung merong Ashuela Cove nga dito sa may kilometer 7 sa may Lanang area, southern north part, going north of Davao. Meron din kasing Davao Global Township naman doon sa may Matina, Barangay Matina, Talomo District, Davao City. So going north naman yun, di ba? So yun yung parang nasasabi ko, kapag ka naisip natin Ashuela Cove, agad-agad natin nasa isip din ay Davao Global Township and vice versa, parang gano'n, no? So dito tayo ngayon sa Davao City, Ashuela Cove. Ashuela Cove, mixed use development. It's 25 hectares. Malawak yun, malaki yun. So kung nalakihan na kayo sa hektarya doon sa may ng pangalan doon sa kahapon Davao Global Township na pinuntahan natin, mas malaki to dito kasi 25 hectares. Doon kasi sa DGT or Davao Global Township, kung tawagin ng iba naman ay Little BGC or BGC of Davao. Pero pa sa akin, bakit pa kailangan natin gumamit ng BGC word, no? Para talaga makilala yung isang lugar, para hindi naman kailangan, no? Gawin nating iconic or icon and landmark yung Davao Global Township, no? So Davao Global Township is Davao Global Township. So the moment na matapos sa yun, ang ganda kasi ang daming mga high-rise buildings, ang daming mga establishments doon na ang ganda, ang gara tignan na. So from the word na global, no? So hindi siya basta-basta. So same din dito sa sa Ashuela Cove naman, 25 hectares. Ito naman siya ay siya parang mixed use development, no? It's a blend of commercial. Ito commercial, merong Gaisano Mall, hindi pala mall. Gaisano Supermarket, ganyan, Gaisano Center. Merong coffee shops, may mga shops, may mga barber shops. Tapos residential, of course, no? So yung pinakamahal nga na Billionaires Row. Shout out kay Leo Sanyaga. So Billionaires Row, no? So hindi ka makabili ng unit yan kung hindi ka legit na mayaman, no? So baka questionable, no? Saan ka nakakabili ng pera? Vlogger ka lang ng YouTube with 50,000 subscribers, saka kabila ka ng isang unit dito, siyempre. Pero yun nga, bali mixed use development to. So meron siya mga lifestyle spaces, ganyan. Pwede kang magpasyal dito, tumambay. Hindi mo kailangang bumili, mag-purchase ko lang pera, okay lang. You're still welcome, no? Walang mangyayaring discrimination dito sa mga mahihirap. Tapos meron pang libreng CR dito, ha. Punta tayo sa CR, iihi tayo for free. Ang ganda ng lugar, para kang wala sa city. Ang ganda ng vibe. Pwede kang maglakad, jogging, running, bisikleta. Tapos meron dito scooter for rent. That's for 100 pesos, 10 minutes if I'm not mistaken. 10 minutes for 100. Sulit ba? Siguro sa mga wala scooter pwede, no? Mga bata mag-enjoy sila. Tsaka mayayaman naman madalas nagaganyan, no? So wala na yung 100 pesos yan, napakalit na value na yan. Anyway, so yun, BPI. So ulitin ko, it's a 25 hectare mixed use development, no? It's a blend of commercial spaces, residential, and public spaces, lifestyle spaces. So napakagandang lugar to. Biyaya para sa lahat, no? Mahihirap man o mayayaman, makakabili man ng kondo rito o hindi, no? So makakabili man ng mga item na meron dito o hindi, okay lang. Kasi nga it's free to access. Maliban doon sa may Seaside Promenade sa tuwing hapon, kasi meron silang tinatawag na picnic sunset picnic. Basta pag during sunset may picnic doon na mangyayari, magaganap. So ang gagawin ay mag-purchase ka rather, hindi pala magbayad. All you have to do is mag-purchase ka lang ng hindi bababa sa 500 pesos and pwede na kayong pumasok kasama ang at least hindi lalagpas sa 5 katao o 4, ganyan. So yun ang so blended of commercial, lifestyle spaces and residential. So meron ditong mga condominium nga, meron din ditong mga eskwelahan daw ilagay dito, tsaka meron din shopping mall. Ayala Mall na naman ulit dito sa Davao City, dalawa ang Ayala Mall, no? So kung Cebu City, meron silang dalawang Ayala Mall sa Cebu Business District and Ayala IT Park. So dito naman sa Davao City, dalawa ng Ayala Mall. It's Abrisa Mall and dito. Hindi ko alam anong pangalan ng magiging mall dito. So High Street.
So kung mayroong Bonifacio High Street sa BGC, meron din dito sa Davao City. High Street naman ang pangalan tawag. Pwede ka dito mamasyal, maglalahad-lahad, araw, gabi. O nga pala, yung Seaside Promenade, pwede mo palang i-access every morning, no? Walang bayad, walking, jogging. Hapon na talaga meron. Kasi nga, ano siya, giveaway siya para sa mga magpipiknik during sunset. Sunset, di ba? 25 hectares. At may eskwelahan nga rato dito. Anong eskwelahan ba? Lasal? May Lasal na tayo sa ano, di ba? DGT. Oh. Meron daw ano, parang St. Luke's ba daw yun? O ano, basta mayroong hospital din dito na ano, pang rich kid din. World class din, high end na hospital. Pero parang hindi mo na yata kailangan ng ano, no, mga high end private hospital sa Davao City. Kung world class lang din naman na pag-uusapan ng hospital kasi meron tayo SPMC. O nga pala, congratulations, no, Davao City. Once again, no, nalagay na naman tayo sa pandaigdigang larangan ng pagandahan. Yan na nga, so one of the most world class na ano, tama ba yun? Basta ano siya, international title para sa SPMC or Southern Philippines SPMC, Southern Philippines Medical Center. So, ito yung ano, high street namin dito sa Davao City, Ashuela Cove. It's 25 hectare, hindi mo lang masyadong mamamalayan sa ngayon dahil nga wala pa masyadong mga high-rise buildings, wala pa masyadong mga makikita mga establishments dito, pero syempre wala na tong ano, atrasan, di ba? Ito na yun. O nga pala, si Davao Global Township nung pinuntahan natin kahapon ay ano siya, collaboration siya between Cebu Landmaster Development Corporation and Villa Abrili family. Yung Villa Abrili family is ano yan talaga, taga Davao yan sila, lumang tao sa Davao City. Hindi pa dumating dito yung mga Duterte, mga Garcia, mga Almendras, mga Cebuano kasi mga nabanggit kong mga politician na yan. Bago pa yan sila napunta dito sa Davao, yung mga Villa Abrili dito na yan, pinanganak na sila sa Davao City. So mga old money kung tawagin. And ano pa, no? So ano yun, collaboration, parang business venture, joint venture. So dito naman sa Ashuela Cove na to dito is a joint venture ulit ito naman ng kumpanya na Ayala Company, Ayala Land Corporation. And Alcantara family. So ang Alcantara family naman, sila naman yung may-ari ng Aldivinco, ganun, no? Alsons. Basta marami silang mga ano, mga kahoy naman yun sa kanila. Pagkakaalam ko kahoy. Ano ba bang mga negosyo ng mga Alcantara? Paggawa ng mga kahoy. Basta Alsons yun yung mga doon sa may mga Palkata ba yun? Basta somewhere in mga Talaingot, yung may Alsons kasi doon na area, mga plywood, mga ganyan, at kung ano pa mga negosyo nila. So ito yung parang naging ano nila, parang joint ventures, no? So 25 hectares. Saka itong lugar talaga na to dito ay pamamay-ari siya ng Alcantara. At saka yung ano, yung madalas yung mga yung mga joint ventures naman ng mga ganyan, hindi lang yan sa Davao City nangyayari, na nakipagtulungan, nakipag-alyansa ang mga private company, private sector sa mga taga rito, sa mga locals, no? Hindi lang sa Davao nangyayari yan. Alam nyo bakit? Kasi meron din ganyan nangyayari sa Bacolod City, sa Negros Occidental. So ano yun? Yung Upper East, ano tawag doon? Basta ano siya, Mega World, nakipag-collaboration ang Mega World Corporation sa mga yung kay ano, Marojas tawag dyan, hindi, Rojas ba? Rojas, Araneta, yon, Araneta family, nakipag ano sila, collab, parang ganun, di ba? O syempre, sa sobrang lawak na nitong Ashuela Cove, it's 25 hectares na siya, no? Kaya hindi natin pwedeng ikutin ngayon. Kaya namang maikot natin, gawa nung lagi natin ginagawa yan dito, no? May camera o wala, nagbablog tayo, hindi talagang ginagawa, maglakad-lakad dito, pahangin. Tapos ngayon hindi mo natin gagawin yun kasi meron pa ano, pupuntahang lakad. Yun lang, no? Update lang to dito. So, sa mga taga ibang lugar diyan sa Pilipinas, no? Lalo sa sa NCR, no? National Capital Region. Sige, sa inyo na yung mga high-rise buildings. Sige, sa inyo na ang mga maraming shopping malls. Sige, sa inyo na ang MRT, LRT. Sige, sa inyo na ang mga natataasan ng mga gusali ng mga 5-star hotels. Sa amin, as far as I know, parang nasa 6 lang yata ang 5-star hotels sa amin sa Davao City. Sige, sa inyo na lahat yun. Shopping malls. Sige, kayo na may pinakamaraming shopping malls. Kayo na may pinakamaraming mga towering, mga high-rise, mga skyscrapers. Pero amin, sa Davao, ang napakagandang mga public spaces, green spaces na to dito. I mean, lifestyle spaces pala. Hindi to public space. I mean, hindi kasi sa pagmamayari ng ano, government or public ganyan. So, it's for Ayala and Alcantara family. So, regalo nila sa atin to. Siyempre, ganun talaga yan. Win-win situation, no? So, maraming mga pupunta dito para mag-jogging intention, pero napagod, nauhaw,
nag-inom ng mga milk tea. May mga milk tea dito ha, mga imperial tea, ganyan, no? Basta may mapakainan. So yun yun, kumbaga gumawa sila ng ano, para pang-attract ba, pang-attract sa mga tao. No need to promote. Sabi nga, don't chase, just attract. So di ba? Huwag mong habulin yung mga tao para hilahin papunta dito, papasok-pasok kayo sa Ashwela Cove, hindi ganun. Kundi gumawa sila ng mga facilities, no, and amenities na pwedeng maging rason bakit pupunta ang mga tao. And yun, malaman, ay may BPI pala dito, sige makapag-withdraw na nga rito. Ay makapag-deposit na nga, ay may barbershop pala dito, makapagpagupit na nga, di ba? Yun income. So yun yung yun yung tinatawag na business mindset. Di ba? So mga taga National Capital Region na laging nangungutya, laging pinagtatawanan na Davao City kasi walang mga high-rise buildings. Sige, sa inyo na yan. Sa inyo na ang high-rise buildings, pero sa amin ang napakalinis na hangin, napakalinis sa kalsada, napaka-safe na lugar maglakad. Sa inyo na yung mga maraming tahi, sa amin mga dura, dahak, panghi, ganyan, dami mga taong grasa, mga batang hamog, gawawa, napabayaan ng yung gobyerno. Parang useless kasi talaga ang sobrang yaman ng yung lugar, trillionaire nga. For example, di ko na nababanggitin. So may mga syudad kasi sa Metro Manila, nasa NCR, may mga diyan, may mga highly urbanized cities na napakayaman, ubo ng yaman. Kasi Davao City, lang kami, panglima lang na pinakamayaman sa Pilipinas ang Davao City. Oo. Pero dito sa Davao City, kita paano, kahit mahirap, pantay na nakikinabang. Mahirap mayaman, lahat yun. Patas yung mga yan, nakikinabang, nag-i-enjoy sa privilege. Privilege na binigay ng mga Duterte sa mga Davaoenyo. Ano yun? Yung makapaglakad ka ng walang pangamba, na baka bigla kang tuhutin, isa kayo sa puting ban, mga ganyan, di ba? Baka biglang hablutin ang iyong cellphone na mamahalin habang kayo nagba-vlog, nagsi-selfie, nagpi-picture, di ba? So dito sa Davao City, sa inyo na ang high-rise buildings and skyscrapers, sa amin ang malinis na hangin, magandang tanawin, yan mga green spaces. Wala kayong park, sorry. Oo, mga taga NCR, kung meron kayong park, yan, may mga puno nga na tae, may mga nagsosolvent. May mga nagsosolvent din naman sa Davao, pero hindi sa park, doon na sila sa coastal, yung mga squatter area, yung mga nakatira, sa mga distress area. Diba? So sa amin ang sa amin ang mga malilinis sa mga park, preskong hangin, malinis sa hangin, kalidad, air quality index sa amin lang ha. Sa inyo na ang skyscraper, saksak niyo sa baga nyo. Sa inyo na shopping malls, marami. We still have 20 plus shopping malls sa Davao City, pero hindi nga talaga masyadong makikita kasi nga hindi naman kasi kailangan magpagsiksikan, no? Hindi kailangan magsiksikan ng mall sa Davao City sa lapad ng syudad namin, by land area, kami ang pinakamalaki. So doesn't make sense na yan ang magkumpulan in one place, 'di ba, mga mall? Kasi bawat lugar may mga tao nakatira, marami, may community, tapos lahat ng mga nakatira doon may mga kakayahan na mag-purchase. So mataas ang purchasing power sa Davao City. Kaya every barangays, every districts merong shopping malls. For example, Buhangin districts, we have sa Poblacion district ng Buhangin, we have City Mall sa Kabantian. Meron din kaming City Gate. Parang gusto ko dumaan dito. City Gate. Meron kaming NCCC Mall. Dalawa, tatlo, di ba? Saan ka pa? Ay, meron pa pang 4, communal. Sako pa rin, di ba, ang communal ng Buhangin District. We have Santa Lucia Mall or St. Lucia Mall or Santa Lucia Mall, whatever. Basta mall sa harap ng airport labasan. Di ba? Sa inyo na ang high-rise buildings, mga taga NCR, at sa amin naman ang green spaces, public spaces, lifestyle spaces, clean air quality index, safest city, safe environment, walang tae pati. Ayan na siguro ha, it's 25 hectares, Ashwela Cove, mixed use development, blended with, yun na nga, residential, commercials, and lifestyle spaces. So okay ko itong Gaisano Center, diyan ako nag-go grocery. Yes.
Kasi hindi siya masyadong matao. Be mindful lang no sa inyong mga pino-purchase kasi na-observe ko parang yung sistema na kailangan na kailangang cashiering na minsan na may doble na i-punch, minsan naman ay mayroon ka na purchase na hindi na i-punch, yung ganun. Paano kaya yun, no? Lugi ang guys, sana mo nun pag nagkataon or kawawa yung cashier. Anyway, palabas na tayo, di ba? Laki nito, ang haba, lawak. It's 25 hectares, Azuela Cove, Davao City, Alcantara and Ayala Land Corporation joint ventures. Dalawa pa lang ha. Ano i-feature ko sa taon na to, no? Na mixed-use development and townships, mga ganyan. So it's DGT, Davao Global Township and Azuela Cove. Meron pa tayong LPU Davao. Ano pa pangalan sa ano na yan? Sa 17 hectares yun by Sibulan Master ulit. Alright. Bye-bye and ingat. Good morning. Have a great day ahead. Ingat sa mga may lakad.